Babaeng nag-apply bilang caregiver, hindi inaasahang ex niya pala ang babantayan. May second chance pa nga kaya? Alamin natin sa kwento natin ngayon. Mahal pa rin kita, Mercy. Hindi ako magsasawang sabihin yun ng paulit-ulit sa'yo. Bulong nga ni Sander na nakapatong kay Mercy at muli na naman siya nitong hinalikan sa labi. Tanging pagpikit at pagsinghap lang ang nagagawa ni Mercy. Nawawalan siya ng lakas dahil sa mga haplos ni Sander sa kanya. Wala rin siyang lakas na itulak nga ito dahil sa magkahalong emosyon na nararamdaman niya sa mga oras na yon. Kaba, sarap at saya. Ilang sandali lang ay naramdaman naman ni Mercy ang pagbaon ng pagkalalaki ni Sander sa kanya. Muntik naman siyang mapahiyaw dahil nga kahit hindi ito ang unang beses niya, ay matagal din siyang hindi ulit nakatikim ng sarap kay Sander. Kaya ganun na nga lamang ang nangyari. Dahan-dahan lang, Sander. Hindi mapigilang sambit ni Mercy. Sorry. Ang sikip mo pa rin pala, Mercy. Huwag kang mag-alala. Mawawala din ang kirot na nararamdaman mo. Bulong pa nga ni Sander at nagpatuloy nga sa ginagawa niya na pagpapasarap sa babae. Ang kaninang kirot na nararamdaman ni Mercy sa unang ginawa nga ni Sander ay unti-unti rin namang napalitan ng sarap at kiliti. Hindi niya mawari kung saan ipopwesto ang ulo niya dahil sa bawat nga ginagawa ni Sander damang-daman niya ang kahabaan nito sa kaloob-looban niya. Matapos ang ilang sandali, kapwa pareho nga nilang narating ang sukdulan ng sabay. Hindi pa nakontento si Sander. Nasundan pa nga yun hanggang sa napagod sila at magkatabing napahiga sa kama nang nakapikit sa katuluyan na nga ring nilamon ng pagod at antok. Past is past, never na discuss. Yun ang kasabihan ng karamihan. Ako si Mercy at pinaniniwalaan ko rin yun. Pero napagtanto ko na hindi pala dapat lahat pinaniniwalaan mo, mapapangatawan mo. Lalo na kung hindi mo pa nararanasan mismo ang kasabihang pinaniniwalaan mo. Ako si Mercy at ito ang aking kwento at sana maaliw kayo at may matutunan. Mercy, sigurado ka ba sa papasukin mo? Alam kong maganda ang sweldo dahil mayaman ang magiging amo mo. Pero baka apihin ka lang noon. May paghala lang sabi pa nga ni Rika, ang kaibigan ni Mercy. Ayos lang. Di uuwi ako. Hindi naman problema yun eh. Basta, legal na trabaho. Papasukin ko para magkaroon ng pera. Alam mo naman, ang mahal na ng gamot ni Mama. Hindi pwede na hindi ako kumita dahil mas lalala ang sakit niya sa puso kapag natigil siya sa pag-inom ng gamot. Bumuntong hininga na nga lamang si Rika. Oo nga naman. Saka, hindi ka rin nakapagtapos dahil hindi mo na-afford ang tuition sa kolehiyo. Kung may pwede lang sana ako may tulong eh. Bulong naman niya. Ayos lang, Rika. Mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. Malapit na ang graduation. Hindi ba? Masaya ako para sa'yo. May ngiting sabi naman ni Mercy. Hay nako. Ang hirap na nga ng buhay ko. Lalo na siguro sa'yo kapag hindi mo nagawang makapagtapos. Tumawa naman ang mahina si Mercy at tinimplahan na nga lamang ang kaibigan ng paborito nitong tsaa. Matapos ang pag-uusap ay nagpaalam na nga rin na umuwi si Rika dahil gabi na rin. Nagluto naman ng hapunan si Mercy para sa kanila ng mama niya. Kapag may problema po kayo dito, pwede naman po kayong humingi ng tulong kina Aling Gemma. Sinabihan ko na po siya at handa siyang tumulong sa inyo kapag kailangan nyo. Pasensya na ma, iiwan ko muna kayo ditong mag-isa sa bahay. Kailangan ko lang po talaga magtrabaho sa syudad eh. Halos pabulong pa nga nasabi ni Mercy habang kumakain sila ng hapunan ng mama niya. Ayos lang anak, hindi mo kailangan sabihin yan. Ako dapat ang humingi sa iyo ng pasensya dahil ako dapat ang kumakayod para sa atin.
Hindi ka tuloy nakapagtapos. Pasensya anak. May pilit na mangiti. Nasabi nga ni Teresa, ang mama ni Mercy. Pinigilan naman ni Mercy ang sarili. Na malungkot nga at maiyak sa sitwasyon nila ngayon. Kailangan niyang maging matatag sa harap ng mama niya. Dahil kailangan itong makita na malakas nga siya. Ano ka ba ma? Tama na nga to. Baka mag-iyakan pa tayo eh. Babalik naman din ako kapag nakaipon ako ng sapat na pera. O kaya uuwi ako kapag inabuso nila ako. Pinalaki niyo akong palaban at matatag. Kaya wag niyo akong alalahanin. Taas noong sabi pa nga niya. Tumango naman si Teresa at ngumiti. Nagpatuloy sila sa pagkain hanggang sa natapos na nga rin sila. Pinainom naman muna ni Mercy ng gamot ang ina niya bago ito pinatulog nga sa kwarto nito. Katamtaman lamang ang bahay nila at gamit. Hindi gaanong maliit ang bahay kahit na halos walang-wala na nga silang pera. Ginagawa ni Mercy ang lahat para matustusan ang pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Kinabukasan nagpaalam na nga rin si Mercy sa ina dahil luluwas na nga siya ng syudad para puntahan ang pinagtatrabahuan niya. Narating din naman niya ang address ng bahay ng walang problema. Ma'am sir, ito na po ang sinasabi ko na anak ng kakilala ko sa probinsya. Mabait at masipag po tong bata at talagang maasahan po. Kayang-kaya niya pong mag-alaga ng kahit na ano. Kahit na sino. May ngiting sabi naman ni Manang Gemma. Hello po, magandang umaga. Ako po si Mercy. Magalang naman na pagpapakilala nga ni Mercy. Hello Mercy. Ako naman si Diana at ang asawa ko si Leo. Ang bata mo pap. 22 ka lang? Paano yan? 24 naman ang edad ng pamangkin namin na ipapaalaga namin sa'yo. Ayos lang ba yun? Kailangan niya kasi ng pag-aalaga ngayon lalo na sa sitwasyon niya. Wala na rin siyang mga magulang at talagang mailap siya sa mga tao. Kung atras ka, maintindihan namin yon pero kung kaya mo naman, pwede ka nang magsimula ngayon at kapag hindi mo naman nakayanan, hindi ka rin namin pipigilang umalis. Dagdag pa nga ni Leo. Makakasama mo si Manang Gemma dito sa bahay. Pero kapag aalis ang pamangkin namin, kasama ka niya palagi kahit saan puwera lang sa pagtulog. Sabi naman ni Diana na hindi mawala-wala ang ngiti sa labi. Hindi naman nag-isip pa si Mercy at agad ding magdesisyon. Tatanggapin ko po ang trabaho. Huwag kayong mag-alala. Hindi po kayo madidismaya sa serbisyo ko. Taas noong sabi naman niya. Nagkatingin na naman ang mag-asawa at agad na natuwa nga sa determinasyong pinapakita ni Mercy. Sige Manang, ikaw nang bahala kay Mercy. Aalis na kami. Ikaw na rin magpakilala sa kanya kay Xander. Sabi naman ni Leo. Nagpasalamat naman si Mercy sa mga ito ng husto. Dahil malaki rin talaga ang sasahurin niya. Nagpaalam na nga rin ng mag-asawa at umalis na nga rin ang mga to. Halika muna Mercy. Ipakikilala kita sa babantayan mo at sa amo kong si Sir Xander. Excited na sabi nga ni Manang Livia. Xander? Parang familiar kay Mercy ang pangalang yun, pero baka masyado lang siyang nag-iisip. Hindi naman siguro ang taong nasa isip niyang magiging amo niya. Imposible. Manang Livia, bakit po pala kailangan ng bantay ng amo niyo? Bata pa ba siya? Hindi ba 24 na siya gaya ng sabi ni Donya kanina? Curious na tanong pa nga ni Mercy habang paakyat sila nang hagdan papunta sa ikalawang palapag nga ng bahay kung nasan ng mga kwarto. Sa pagkakaalam ko, ay naaksidente siya last year dahil naglasing siya noong sumapit ang death anniversary ng mga magulang niya. Naapektuhan ng gusto ang paa niya at muntik na itong putulin. Hindi siya makalakad ngayon pero nabalitaan ko na nagiging maayos na naman ang sitwasyon niya. Nag-undergo siya ng proper exercise para makalakad ulit at may improvement na. Kapag nakalakad na siya, siguradong mawawalan ka na rin ng trabaho Mercy. Sagot naman ni Gemma.
Ayos lang po yun. Masaya nga po ko dahil tinanggap pa rin po nila ako sa kabila ng kakulangan ko po sa edukasyon. Kawawa naman pala ang amo niyo, Manang. Sana matulungan ko siya sa pang-araw-araw na gawain niya. Huwag mong problemahin yan. Ang problemahin mo ay kung paano mo siya makakasundo. Pang-10 ka nang mag-aalaga sa kanya sa loob ng 1 taon. Masyado kasi siyang strikto at mailap. Magtatanong pa nga sana si Mercy, kaso narating na nga nila ang pinto ng isang kwarto kung saan binuksan naman yun ni Gemma. Magandang umaga po, Sir Sander. Nandito pa po pala ang bago niyong caregiver. Siya po si Mercy, sana magkasundo po kayo. Pagpapakilala nga ni Gemma kay Mercy sa amo niya. Handa na sana si Mercy para bumati rito nang mapahinto nga siya at gulat na tinignan nga ang lalaking nakatingin ng seryoso sa kanya na nakaupo sa isang wheelchair. Sander? Gulat nga na reaksyon ni Mercy sa pangalan ng lalaking sinumpa niya noon at ayaw na nga niyang makita pa. Gulat din ang gumuhit sa mukha ni Sander na may halong pagkalito. Mercy? Anong ginagawa mo rito? Gulat niyang tanong. Napapikit na nga lamang si Mercy at tumalikod. Napahawak siya sa noo niya dahil baka nananaginip lang siya nang gising o kaya nag-halucinate na. Magkakilala kayong dalawa? Hindi naman maiwasang maitanong nga ni Gemma. Tumingin naman si Mercy sa kanya. Xander Alvarez? Siya ang magiging amo at babantayan ko, Manang? Hindi ba ako nananaginip? Seryosohan ba talaga to? Hindi makapaniwala niyang tanong. Oo, iha. Bakit? May problema ba? Hindi ka ba tutuloy sa trabaho? Pabalik namang tanong nga ni Gemma na puno pa rin ng pagkalito ang isip. Nang maalala ni Mercy na trabaho nga pala ang pinunta niya at pera para sa ina niya, pilit niya namang kinalma ang sarili. Wala na nga siyang ibang mapapasukan pa at malaki ang sweldo kaya dapat nga niyang tiisin ang lahat para sa mama niya. Dahan-dahan nga niya namang ilingon si Sander at ngumiti, ngiting peke at pinakawalan niya. Hello sir, I'm Mercy Mercado. Ang makakatulong po ninyo simula sa araw na to. Sana po magkasundo tayo. May galang at profesional na nga lamang na pagpapakilala ni Mercy. Hindi naman agad nagsalita si Sander at ilang minutong katahimikan pa ang namayani sa kanila. Ikaw ba talaga yan, Mercy? Halos pabulong pa nga na tanong nga ni Sander. Kung ayaw niyo po sa akin, hindi ko po kayo pipilitin. Sabihin niyo lang po at pwede naman po akong umalis kaagad. Diretsahang sabi na nga lamang ni Mercy. Hindi kita tinataboy kayo, stay whenever you want. Manang, pakadalahan nga muna kami ng merienda. Kakausapin ko lang si Mercy. Pag-uutos nga ni Sander kay Gemma nang sumunod din naman ito at tumalis na. Mag-ayos pa po ako ng gamit. Kung wala naman po kayong iuutos, alis na po ako. Trabaho ang pinunta ko dito at hindi pa kikipagkwentuhan. Agad na sabi pa nga ni Mercy. Tumalikod naman siya at aalis na nga sana nang magsalita nga si Sander. Kumusta ka na? Hinanap kita pero hindi kita makita. Bakit ka napunta sa pagiging caregiver? Ang galing. Feeling close kaya ata magtanong Sander. Huwag kang umasa na ikukwento ko ang buhay ko sa'yo dahil trabaho ang pinunta ko dito. Huwag naman sana nating pahirapan pa ang mga sarili natin. Mag-move on na lang tayo at magpatuloy na lang sa buhay na tahimik. At kalimutan na natin ang dati. Pero gusto ko ring magpaliwanag tungkol sa mga nangyari dati. Sagot naman ni Sander. Hinarap naman ni Mercy si Sander. Tapos na yun, Sander. Tsaka pwede ba? Kung ayaw mo sa akin, sabihin mo at aalis ako pero kung ayos lang sa'yo, na manatili ako, please lang. Mag-usap tayo kapag may iuutos ka. Pero kapag wala naman, wag mo na akong kausapin pa. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Sander, pero dahan-dahan din siyang tumango. Sige, makakaalis ka na. Tatawagin na lang kita kapag may kailangan ako. Seryosong sabi pa nga niya. Tumango naman si Mercy at nagpaalam na nga rin na lumabas. Hinanap naman niya si Manang Gemma para ituro nga sa kanya
kung nasaan ang magiging kwarto niya. Nagayos na nga muna ng gamit niya si Mercy dahil hindi pa naman siya tinatawag o inuutusan nga ni Sander. Mercy, may lakad si Sir Sander mamaya at sasamahan mo siya. Sabi nga ni Gemma habang naglilinis sa kusina. Sige po, walang problema. Aakyat na po pala ako, baka kailangan na rin po niya ng tulong ko doon sa taas. Paalam naman ni Mercy at dali-dali na ngang tinungo ang kwarto ni Sander. Inikot na nga rin siya ni Manang Gemma sa buong bahay at madali na nga lamang kumabisado ng detalye si Mercy kaya natandaan niya kaagad ang mga pasikot-sikot sa bahay. Pagpasok ni Mercy sa kwarto ni Sander ay nadatnan niya naman itong nakabihis na at nakaupo sa gilid ng kama. Agad niya itong nilapitan at tinulungan nga ito sa pagtatali ng necktie. Marunong ka niyan? Kailan pa? Marami ka na bang lalaki na naayusan ng necktie? Kunot noong tanong pa nga ni Sander. Ano naman ang pakialam mo doon? Pagsusungit naman ni Mercy. Bakit nga? Nagsusungit ka. Ako nga mo dito, kaya respetuhin mo ko ng maayos. Nagtatanong naman ako ng maayos ha. Sad pa nga ni Sander. Para namang deserve mong respetuhin. Pabulong na nga lamang nasabi ni Mercy. Akala ko ba nakamove on ka na? Bakit parang? Hindi naman talaga. Pakiramdam nga ni Mercy, kumukulo ang sugo niya sa narinig niya kay Sander. Gusto niya itong sampalin pero pinigilan niya ang sarili. Nakamove on na naman talaga si Mercy dahil nakapagpatuloy na nga siya sa buhay pero ang sakit na naramdaman niya noong iniwan nga siya bigla ni Sander ay dala-dala pa rin niya. Tama. Dati silang magkasintahan at iniwan nga siya ni Sander. Bigla itong hindi nagpakita nang walang dahilan. Ngayon lang ulit sila nagkita matapos ng halos 3 taon. Ako? Hindi makamove on? Ikaw nga ang bumanggit dyan sa nakaraan natin, di ba? Huwag mo kong idamay, Sander. Masungit na saad na nga lamang ni Mercy. Kung ganon, hindi mo ako papakinggan kahit gusto kong ipaliwanag sa'yo ang buong detalye ng nangyari sa atin dati? Alam kong nasaktan kita, Mercy. Pakinggan mo ko. Pinutol naman ni Mercy ang sasabihin ni Sander. Let's both move on, Sander. Pass is pass. Mag-focus na tayo sa kasalukuyan. Ayos ba yon? Madali ka namang kausap kaya alam kong naiintindihan mo rin ang sinasabi ko. Huwag na natin pang banggitin ang nakaraan. If that's what you want, sige. Tulungan mo na lang ako makababa dahil may lakad ako at sasama ka rin. Tanging sabi na nga lamang ni Sander. Sumunod din naman si Mercy sa utos niya. Nakatingin lamang si Mercy sa mango shake na nasa harap niya. Ilang minuto na nga silang nakaupo sa isang mesa. Nasa isang 5-star restaurant sila. Siya lang ang mag-isang nakaupo sa isang upuan na may mesa sa harap habang si Sander naman ay nasa kabilang mesa. May blind date kasi ito. Sander Alvarez? Is that you? Tanong pa nga ng isang babae. Dahil medyo malapit nga at magkatabi lamang, medyo narinig nga ni Mercy ang pag-uusap sa table ni Sander. Nakita niya ang isang magandang babae na umupo sa bakanting upuan, sa harapan mismo ni Sander. Yes, that's me. It's nice to finally meet you, Jasmine. Sabi naman ni Sander. Yes, I guess so. Actually, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I can say na hindi ka pala nakakalakad. You are handsome and rich. Pero wala yun dahil mayaman at maganda din ako. Kung hindi ka sana lumpo, baka makonsider ko na patulan ka. Kaya lang. Dire-diretsyong sabi pa nga ng ka-blind date ni Sander na si Jasmine. Medyo nagulat naman si Mercy dahil doon. Hinintay niyang magsalita si Sander, pero nanatili itong tahimik. Hindi siya nakatiis at agad namang tumayo sa kapinuntahan ngang table ni Sander. Excuse me? Grabe ka kung makapanglait ah. Perfect ka ba na perfect ha? Mahangas pa nga na tanong ni Mercy. At sino ka naman? Alalay ka niya? Ba't ka pa naghahanap ng ka-blind date kung may pwede ka namang palang patulan? Mukhang mas bagay naman kayong dalawa. Lumpo at walang galang na babae.
Pagsusungit pa nga at pagmamayabang ni Jasmine. Hinampas naman ni Mercy ang mesa, dahilan para magulat nga sa Jasmine. Hindi siya makapaniwala sa ginagawa ni Mercy. Hoy babae, para sabihin ko lang sa'yo kahit ano man ang sabihin mo, mas maganda ako sa'yo kapag walang makeup. Wala kang karapatang manlait ng ibang tao na hindi mo naman kakilala. Hindi ka ba tinuruan ng parents mo ng manners, ha? Napatayo naman si Jasmine dahil sa pangiinsulto ni Mercy sa kanya. How dare you say that? Kilala mo ba kung sino ako, Kaya kong bilhin ang buhay mo. Ani pa nga nito. Tumawa naman si Mercy. Hindi kita kilala. Pero mukhang madami ang nakakakilala sa'yo dito. Ano? Ipagpapalit mo ang dignidad mo sa pang-aaway sa akin? Pangahamon nga niya. Napatingin naman si Jasmine sa paligid. Napapalibutan nga ng mga sosyal at maimpluwensyang tao ang restaurant. Malaki ang espasyo rito pero masyadong tahimik kaya naman konting sigaw lang niya. Maririnig na nga ng karamihan. Of course not. You are nothing compared to me. Agad namang sabi ni Jasmine sa katinignan si Sander. Sorry but not sorry. I'm leaving. And please, sana kalimutan natin pareho ang blind date na to. Dagdag niya sa bayalis na. Pero napatigil nga siya. Nang paalis nga siya ay biglang may tumigil nga na isang mahabang limousine sa harapan nga nila. Parang nagsisisi nga siya na hindi nga niya tinanggap ang blind date na si Sander pero wala na nga siyang magagawa pa dahil pinahiya na nga niya ito sa maraming tao. Akala mo naman kung sinong makaasta. Pera lang naman ang lamang niya sa akin. Ang sama ng ugali. Pabulong nga ni Mercy na sabi sa kaumupo sa bakanteng upuan na inupuan kanina ni Jasmine. Hindi ka pa rin nagbabago. Palaban ka pa rin. May pagkamanghang sabi naman ni Sander. Wag mo nga akong bigyan ng papuring ganyan. Ginawa ko lang yun dahil maiinis ako sa ugali niya. At talagang wala siyang karapatan na apihin ka. Dahil hindi ka naman niya lubos na makilala Mas may karapatan ako kaysa sa kanya na apihin ka. Nawala na nga lamang ang pagkamangha sa mukha ni Sander. Nang marinig ang sinabi ni Mercy, napabuntong hininga na nga lamang siya at naging seryoso ang mukha. Umalis na tayo dito. Umiinit ang ulo ko. Talaga ba? Umorder ka na lang muna ng pampalamig dito para mahimasmasan ang init ng ulo mo. Anong gusto mong drinks Tanong nga ni Mercy. Napailing na nga lamang si Sander sa katinulak nga ang gulong ng wheelchair niya. Dali namang tumayo si Mercy at tinulungan si Sander. Lumabas naman sila sa restaurant at nagdesisyon na nga na umuwi na nga lamang gamit nga ang sumundo dito na isang magarang sasakyan. Kumain ka na muna ng lunch. Hindi ka kumain kanina sa restaurant Samahan na kita para hindi ka magmukhang feeling alone. Pag-aaya pa nga ni Mercy kay Sander na nagbabasa nga ng libro sa may sofa sa sala. Binaba naman ni Mercy ang dalangan niyang pagkain sa mesa at dumating din si Manang Gemma na may dala ring dagdag na pagkain. Umalis naman ito at naupo na nga kaagad si Mercy sa tabi ni Sander. Nilagyan niya ng ulam ang isang plato at binigay kay Sander. Ang bait mo yata ngayon. Hindi ka na ba galit sa akin? Biglang tanong pa nga ni Sander at kinuha pa nga ang platong inabot nga ni Mercy. Tumawa naman si Mercy. Anong hindi? Ang sarap mo ngang suntukin Nagpipigil lang ako dahil kailangan ko ng pera para sa gamot ni Mama. Pasalamat ka nga, nagtitiis ako Wala naman kasing ibang tatanggap sa akin dahil hindi naman ako nakagraduate ng college. Ako pa talagang magpapasalamat? Pwede kaya kitang tanggalin sa trabaho kahit anong oras ko gusto. Umiling-iling na nga lamang si Mercy. Hindi mo magagawa yun dahil tita at tito mo ang nagpapasok sa akin dito. Kaya sila lang makakapagpatanggal sa akin. O kaya kapag ako mismo ang gustong umalis. Magtiis ka. Hindi rin naman ako magtatagal Pasalamat ka nga. Pinaglilingkuran kita kahit ayoko naman talaga. Ani pa nga nito. Wala naman akong masabi. Palagi namang ikaw ang tama Bulong naman ni Sander.
At para nga silang magjowa na nag-aaway. Hoy, narinig ko yun ah. Kumain ka na nga lang dyan, ang dami mo pang sinasabi. Hindi na nga rin nagsalita pa si Sander at kumain na nga lamang din. Matapos kumain ay nagligpit na nga rin si Mercy at bumalik naman ang pagbabasa si Sander. Mabilis na lumipas ang mga araw at naging maayos naman ang pag-aalaga ni Mercy kay Sander. Ano na? Ayusin mo kasi. Ituwid mo kaya. At huwag kang maginarte. Inis pang sambit ni Mercy. Kanina niya pa tinutulungan si Sander na makalakad dahil nakakatayo na nga ito at nakakapit nga sa pader pero hindi pa nakakahakbang. Kasalukuyan silang nasa sala. Nakatayo si Sander sa may gilid ng sofa at nakahawak nga doon para hindi matumba. Nasa likuran naman niya ang wheelchair. Hindi pa gaanong malakas ang binti ko. Kaya wag kang magutos dyan. Na para bang madali lang lahat. Paggangal pa nga ni Sander. Ay ewan. Kalalaki mong tao. Ang duwag-duwag mo naman pala. Paano ka makakalakad niyan? Hello? Walang himala kung hindi ka magpupursige. Mercy iha. Pinipressure mo naman kasi si Sir Sander eh. Pwede naman tayong mahuminahon na lamang at kumalma. Singit naman ni Gemma. Na halos sigawan nga ng dalawa. Manang walang ganun. Kapag binibaby mo ang isang matanda na, naku, mag-aas na talaga siyang bata. Kailangan niya talagang ma-pressure. Ang sabihin mo gumaganti ka lang. Pabulong na saad naman ni Sander. Ano naman ngayon? Kung yan ang rason ko, wala ba akong karapatan matapos ang ginawa mo sa akin? Arte-arte mo, dinadamay mo na naman ang nakaraan natin. Teka, ano ba kasing nangyayari sa inyo? Talaga bang dati kayong magkakilala? Ganyan na ba talaga kayo noon pa? Nagugulhang tanong naman ni Manang Gemma. Huwag mo nang tanungin, Manang. Baka dalawa na tayong magalit. Agad namang sabi ni Mercy. Magsasalita pa nga sana si Gemma nang makarinig sila ng boses na papasok nga ng bahay. Kamusta kayo dito? Anong nangyayari? Bungad nga ni Diana at gulat nang nakita nga si Sander na nakakatayo na. Sander? Nakakatayo ka na? Natutuwa pa nga niyang sambit. Agad namang nilapitan nga ni Mercy si Sander at tinulungan nga itong makatayo ng tuwid. Ano ba yan, sir? Kumapit kasi kayo. Yung maayos para mas madali ko kayong matulungan. Upo po muna kayo. Tayo, dahil kanina pa kayo dyan. May galang na sabi niya at dahan-dahang tinulungan na makaupo si Sander sa wheelchair nito. Kaya naman pala nag-improve ang mga binti mo dahil inaalagaan ka ng maayos itong si Mercy. May ngiting sabi nga ulit ni Diane. Hindi tita. Mabilis namang pinutol nga ni Mercy ang sasabihin ni Sander. Wala po yun ma'am. Parte naman po yun ng trabaho ko eh. Pangiti-ngiti pa nga na sabi ni Mercy. Sabay tingin nga kay Sander na sinamaan lang siya ng tingin. Hindi na nga rin nagsalita pa si Gemma. Sa biglaang pagbabago nga ng mood ni Mercy sa amo niya. Mas mabuti na at magalang pa rin ito kay Sander sa harap ng ibang tao. Iwanan niyo muna kami dahil mag-uusap lang kami. Sabi naman ni Leo. Tumango naman si Mercy at umalis na nga rin sa sala kasama si Gemma. Tinungo nila pareho ang kusina. Naghanap naman si Mercy ng snacks dahil medyo napagod din siya sa kakausap niya kay Sander kanina na pagkainis lang ang nakuha niya. Bakit ba parang galit na galit ka kay Sir Sander, Mercy? Ano bang nangyari sa inyo? Dati, kahit nakaswal na ang pakikitungo mo sa kanya, hindi ka pinaalis ni Sir dito. Habang yung ibang mga nag-aalaga sa kanya noon madalas niyang sigawan at palayasin. Biglang tanong pa nga ni Gemma. Ayokong kwento ang buong detalye, Manang. Magkasintahan kasi kami noon ni Sander. Mga bata pa kami pero pakiramdam namin noon. Kami talaga ang itinadhana sa isa't isa. Pero pakiramdam lang pala yun. Bigla na lang siyang hindi nagpakita. Hindi ko na ipagpatuloy ang pag-aaral ko dahil nagkasakit sa puso ang mama ko kaya umuwi ako sa amin. Sa syudad kasi ako nag-aral noon eh. Hindi na rin kami nagkita ni Sander ngayon lang po ulit. Nalaman mo ba kung bakit kanya iniwan?
Sa pagkakakilala ko kay Sander, mabait naman talaga siyang bata. Nagbago lang siya nung nadisgrasya siya. Hindi na siya masyadong na makausap maliban na nga lamang ngayon na talagang nakakausap mo siya ng mahaba. Ah, ayoko nang malaman ng rason manang eh. Ayoko na kasing balikan pa ang nakaraan. Past is past, sabi nga nila. Saka siguro, nagkakausap kami ng mahaba ni Sander dahil dati kaming komportable sa isa't isa. Kahit nagalit ako sa kanya noon, nakamove on na din naman po ko. May galit pa sigurong natira pero hindi naman malalim. Mas kailangan ko kasi ng trabaho na to kaysa pairalin po yung pride ko. Ngumiti naman si Gemma. Naiintindihan ko, Mercy. Sana ay mapag-usapan niyo rin ni Sir Sander ang nakaraan niyo. Kasi kahit pass is pass, hindi kayo tuluyang makaka-move on. Kung may lamat pa rin ang nakaraan niyo, kailangan niyo rin ng closure. Ay, grabe manang Gemma ah. Alam niyo pala yung closure? Akala ko sa mga kabataan lang yun. Pero siguro may ganun na talaga kayo noon, iba lang ang term. Natatawang sabi pa nga ni Mercy, para maiba ang topic at aura nga ng paligid. Sumeryoso na kasi ang pag-uusap nila, at ayaw nga niya ng ganun. Matapos ang ilang sandali ay tinawag naman ni Mercy si Sander sa sala. Nagpaalam na nga rin sina Diane at Leo, saka umalis na. Kaya mo ba? Tanong ni Sander. Ang alin? Nagugulahan ang tanong pa nga ni Mercy. May importante akong pupuntahan. Isang rest house. May importanteng meeting kasi na magaganap doon at ako ang kailangan humarap sa kliyente namin. Sa tingin mo, kaya mo akong samahan doon? Tanong ba yan? Bakit naman hindi? Nandito naman talaga ako para tulungan ka sa kahit anong gusto mong ipagawa. Pero syempre, yun ay kung kaya ko lang. Ayoko naman na baka abusuhin mo at baka pasayawin mo pa ako sa gitna ng dagat. Pagbibiro pa nga ni Mercy. Sino namang baliw ang mag-uutos ng ganung bagay? Tumawa na nga lamang si Mercy at sasagot na nga sana siya nang mapahinto siya. Napaisip naman siya. Wala namang baliw na mag-uutos sa kanya ng ganun. Pero dahil siya ang nakaisip noon, ay may pagkalukaret pala siyang mag-isip. Sinasabi mo bang baliw ako, ha? Hindi makapaniwalang tanong niya. Tumawa naman si Sander. May sinabi ba ako? Kunan mo ako ng mga kain sa kusina, nagugutom ako. Utos nga niya. Hay nako, naisan na naman niya ako dun ah. Bulong naman ni Mercy sa katumungo na nga lamang sa kusina para kunan ng pagkain si Sander. Rest house malapit sa dagat? Manghang sambit nga ni Mercy nang marating nila ang rest house na sinasabi ni Sander. Correction, rest house sa isang resort. Sabi naman ni Sander na nasa harap naman ni Mercy. Nakahawak kasi si Mercy sa wheelchair ni Sander at siya ang tagatulak nito. Ang ganda naman. Alam ko na dati na mayaman ka pero talagang ang yaman pala talaga. Buti hindi mo ako tinuring na iba noon. Pabulong nga na sabi nga ni Mercy. Tara na nga. Tanging sabi naman ni Sander sa katinuro ang daan. Papasok sa rest house na pagmamay-ari niya. Narating din naman nila ang rest house at namangha si Mercy sa lawak ng loob. Kasing laki ng bahay ni Sander sa syudad, pero wala lang itong ikalawang palapag. Magandang umaga, Sander. Tamang-tama lang ang dating niyo. Bungad nga ng isang lalaki sa kanila na parang kaedad lang ng Tito Leo ni Sander. It's been 6 months. Akala ko ay hindi ka na magpapakita sa akin dahil walang improvement sa situation mo. Pero talagang nag-improve nga talaga. Sana tuloy-tuloy na. Natutuwang sabi pa nga nito. Nagpakilala naman ng doktor bilang Sir Mes. Ang personal doctor nga ni Sander na hindi na nga niya nakikita. Ito ang nagmamonitor at nagbibigay nga kay Sander ng mga supplements and exercises para mag-improve. Ang paglalakad nga niya noon, pero nawala na nga ng pag-asa si Sander dahil nainip nga siya sa paghihintay. Nang makita siya ng tita at tito niya, agad itong nagpumilit. Nakitain ng doktor kaya pumayag na rin si Sander. Akala ko ba kliyente ang pinunta mo dito? Kinabahan pa naman ako. Bulong nga ni Mercy. Si Sander ang magiging kliyente ngayon at ikaw ang tutulong na mapagtagumpayan ang dapat niyang mapagtagumpayan. Makinig kayo.
Dapat sa bawat detalye ang sasabihin ko para mas mag-improve pa ang paglalakad ni Xander. Wala namang magawa si Mercy kundi ang makinig na nga lamang. Nalaman niya rin na mananatili si Xander sa rest house hanggang sa tuloy-tuloy na nga itong makalakad. Hindi rin naman umangal si Mercy doon dahil gusto niya ngang tanawin mula sa rest house, nakitang-kitang maaliwalas na paligid at magandang karagatan mula sa balkonahin nito. Isinama na lang sana natin si Manang Gemma. Talagang pinapahirapan mo ko. Pagrereklamo pa nga ni Mercy matapos maghain ng hapunan. Kanina pa nakaalis si Dr. Hermes pero babalik naman ito bukas. Kailangan niyang magbantay sa bahay. Saka hindi na naman siya kailangan dito. Marunong ka naman sa lahat ng bagay lalo na sa pag-aalaga sa akin kaya walang magiging problema. Saad pa nga ni Xander. Hindi naman makapaniwalang tumawa si Mercy. Ang galing mo talagang pumili ng salitang sasabihin, no? Ani pa nga niya sabay subo nga ng pagkain. Kumain na nga lamang din si Xander. Mercy, gusto ko sanang magpaliwanag tungkol sa nangyari sa atin noon. Lalo na sa biglang pag-iwan ko sa'yo. Hindi mo ba ako papakinggan? Umiling-iling naman si Mercy. Kung gusto mo pa ako na manatili dito, huwag mo nang banggitin pa yan. Ang nakaraan, tapos na yun. Pero importante pa rin yun. Sa kami sasabihin din ako importante pa. Pakinggan mo muna ako bago ka magdesisyon na magalit sa akin. Saad pa ni Xander. Huminto naman si Mercy sa pagsubo nga at tinignan ng lalaki nang seryoso na nakatingin nga rin sa kanya. Kaya nga ayoko kitang pakinggan dahil baka lumambot na naman ang puso ko at maging marupok na naman to. Nasaktan ako ng husto noon, Xander. Naghirap din ako at hindi naging maganda ang buhay ko. Matapos mo kong iwan. Ayoko nang balikan pa yon lalo na tunti-unti na ako nakakalimot. Okay na ako eh. Saka hindi naman lahat ng bagay kailangan ng explanation. Tumango-tango nga si Xander. Naiintindihan ko. Pero sasabihin ko pa rin kapag nabigyan ako ng tamang pagkakataon. Seryosong sabi nga nito. Hindi na nagsalita pa si Mercy dahil baka kung saan na naman mapunta ang pag-uusap nila. Matapos kumain ay nagligpit na nga rin si Mercy ng pinagkainan. Tinulungan din niya ang pagkatapos nga si Xander na makapasok nga sa banyo tinintay itong makapagbihis saka tinulungan din itong makahiga sa kama. Sa tingin mo, ganito ka rin kaya kaalaga sa akin kung hindi kita iniwan noon? Biglang tanong pa ni Xander habang inaayos nga ni Mercy ang kumot niya. Huwag mo nang itanong pa yan dahil hindi naman din mangyayari yun eh. Hindi na mababago pa ang nangyari sa nakaraan. Sabi pa nga ni Mercy, saka naglakad na nga lamang papunta sa may pinto. Bago pa nga siya makalabas ng pinto, ay nagsalita naman si Xander. Dahilan para mapahinto nga siya. Hinanap kita, Mercy. May dahilan ako kung bakit kita iniwan. At nangako ako sa sarili ko na babalikan kita. Masyado akong naging kampante na mauunawaan mo ko. Hindi ko inisip na masasaktan ka ng husto at lalayo ka. Muli ngang sabi nga ni Xander. Hindi naman lumingon o nagsalita si Mercy. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad palabas, saka sinara nga ang pinto at napasandal nga doon. Mabilis nga niyang hinawakan ang pisngi niya. At nakapanga, nabasa yun. Umiiyak na pala siya. Pinahiran na nga lamang niya ang luha niya sa mata. At naglakad na nga papunta sa katabing kwarto kung saan siya matutulog. Alam ni Mercy sa sarili niya na kilala nga niya talaga si Xander at may sapat itong rason kung bakit niya ito iniwan noon pero ayaw nga niyang pakinggan ang paliwanag nito. Natatakot si Mercy na maulit na naman ang sakit na naramdaman niya noon na matagal na nga niyang binaon sa nakaraan. Ayaw niyang lumambot na naman ang puso niya kay Xander. Kaya palagi niya itong binabara. Sinisigawan o iniinis. Hindi niya habang buhay na magagawa yon pero wala rin naman siyang plano na magtagal sa trabaho niya. Lumipas ang mga araw at tuloy-tuloy na nga rin ang improvement sa paglalakad ni Xander. Xander, handa ng merienda sa kusina. Ani nga ni Mercy at gulat naman siya nang makita si Xander
sa may sala na naglalakad. Naglalakad ka na? At hindi ka na pag-ewang-gewang? Tila natutuwang sabi nga niya pero nagulat. Napatingin naman sa kanya si Xander at hindi alam ni Mercy kung ano ang gagawin nang makitang umiiyak ito. Nilapitan na nga lamang niya ito at mabilis naman siyang niyakap ng mahigpit ni Xander. Finally, makakabalik na rin ako sa nakagisnan kong buhay. Makakapagtrabaho na ako ng maayos at matutupad ko na ang kagustuhan ni na Dad at Mom na mapalagong negosyong iniwan nila sa akin. Bulong pa nga ni Xander. Nakaramdam naman ng kirot sa puso nga si Mercy nang marinig ang mga salitang binanggit ni Xander. Ramdam niya rin ang saya sa puso nito at hindi niya naman maiwasang lumambot muli ang puso kay Xander. Alam niya na nasaktan nga at nagtusa rin siya. Pero may mama naman siya na humalili at gumabay sa kanya habang si Xander ay wala. Iba pa rin naman kasi ang gabay ng mga magulang sa mga tita at tito na kapamilya. Dahan-dahan din namang niyakap ni Mercy pabalik si Xander. Itinaas nga niya ang kamay at hinimas ang ulo nito. Ayos na, Xander. Magiging maayos pa rin ang lahat. Ano man ang mangyari. Bulong pa nga ni Mercy. Nanatili silang magkayakap ng ilang minuto bago kumawala nga si Xander. Nang mapagtanto nila ang biglaang pagyakapan nila, pareho silang napaiwas ng tingin. Handa na ang merienda sa kusina. Kain ka na kung nagugutom ka. Sabi naman ni Mercy sa kadire-diretsong tinungo nga ang kusina. Hindi naman siya kinabahan, pero ang bilis nga ng tibok ng puso niya sa hindi malamang dahilan. Matapos nga ang ilang sandali, sumunod din naman sa kanya si Xander sa kusina. Umupo rin ito sa katapat na bakanting upuan na inuupuan niya. Sa gitna nila ay mesa at mga snacks na nandoon. Kumain naman si Mercy para malibang at hindi nga mapansin ang awkwardness sa pagitan nila ni Xander. Hindi ka tanggap ng mga magulang ko at iniwan kita dahil guguluhin ka nila kapag hindi ko sila sinunod. Seryosong sabi pa nga ni Xander na siyang nagpatigil kay Mercy. Naiintindihan ko. Salamat sa pagsasabi niyan. Valid naman ang reason nila dahil hindi naman talaga tayo magka-level. Kalimutan na natin yun. Sad na nga lamang ni Mercy at nagpatuloy sa pagsubo ng niluto nga niyang french fries. Kailanman, hindi ganun ang tingin ko sa'yo. Walang halaga sa akin ang pera kumpara sa'yo. Wala akong nagawa noon dahil ayoko rin naman na naipahamak ka. 1 buwan, hindi ako nakatiis at hinanap din kita. Pero sinabi sa akin na huminto ka na rin daw sa pag-aaral at wala ka na rin sa syudad. Sinubukan kong hanapin ang binigay mong address sa school mo sa isang probinsya pero lumipat daw kayo ng mama mo at walang nakakaalam kung saan. Tinignan naman ni Mercy si Xander. Tumigil ka na, Xander. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo dahil tapos na tayo. Hindi ka ba talaga nakakaintindi, ha? Kalmadong saad na nga lamang nito. Ayaw nga ni Mercy na pairali ng emosyon niya dahil baka ano ang masabi at magawa niya. Sila lang dalawa ni Xander sa rest house at hindi pa oras para umalis siya sa trabaho niya. Mahal pa rin kita, Mercy. Walang nagbago sa pagmamahal ko sa'yo at sa mga pangarap ko sa'yo. Palagi kang bahagi noon. Kung ayaw mong pag-usapan ng nakaraan dahil nakaraan na yun, magsimula ulit tayo. Gusto kong makita mo ulit ako. Bilang ako at hindi bilang amo mo na isang lumpo at kailangan mong alagaan dahil may sweldo ka. Ininom naman ni Mercy ang juice na nasa baso saka mabilis na tumayo. Aalis na nga sana siya sa kusina nang hawakan nga ni Xander ang kamay niya. Tama na, Xander. Huwag na nating pahirapan pang mga sarili natin. May diing sabi ni Mercy. Titigil ako kung sasabihin mo ngayon habang nakatitig sa mata ko na hindi mo na ako mahal at magkalimutan na tayo. Hindi naman umimik si Mercy. May parte nga sa kanya na ayaw ngayong sabihin dahil baka mawalan siya ng trabaho pero alam din niya sa sarili niya na may ibang rason pa kung bakit hindi niya masunod nga ang gusto ni Xander na sabihin niya. Bago nakapagsalita si Mercy ay hinila naman siya ni Xander at diretsong hinilikan nga sa labi.
sa bewang niya. Nagsimulang kumilos ang mga labi ni Xander at tuluyan namang napapikit si Mercy. Namalaya na nga lamang niya na gumaganti nga sa bawat halik nito. Walang pagdadalawang isip naman niyang pinuhat ni Xander at dinala sa kwarto sa kadahan-dahang inihiga sa kama. Mahal pa rin kita, Mercy. Hindi ako magsasawang sabihin yun nang paulit-ulit sa'yo. Bulong ni Xander na nakapatong nga kay Mercy at muli na naman siya nitong hinalikan sa labi. Tanging pagpikit at pagsinghap lang ang nagagawa ni Mercy. Nawawalan siya ng lakas dahil sa mga haplos ni Xander sa kanya. Wala rin siyang lakas na itulak nga ito dahil sa magkahalong emosyon na nararamdaman niya sa mga oras na yon. Kaba, sarap at saya. Ilang sandali lang, naramdaman naman ni Mercy ang pagbaon sa kanya. Muntik naman siyang napahiyaw dahil kahit nga hindi ito ang unang beses, ay matagal na nga rin siyang hindi ulit nakatikim ng ganito kasarap. Kay Xander lang din naman niya nagawa yun. Dahan-dahan lang, Xander. Hindi mapigilang sambit ni Mercy. Sorry. Ang sikip mo pala. Huwag kang mag-alala. Mawawala din ang kirot na nararamdaman mo. Bulong naman ni Xander at nagpatuloy nga sa ginagawa niya. Ang kaninang kirot na nararamdaman ni Mercy sa unang ginagawa nga ni Xander, unti-unti rin namang napalitan ng sarap at kiliti. Hindi niya mawari kung saan ipupwesto nga ang ulo niya. Dahil sa bawat ginagawa nga nito, ay sobrang daman-daman niya ang kabaan nito sa kaloob-looban niya. Matapos ang ilang sandali, kapwa pareho nga nilang narating ang sukdulan. Hindi pa nakontento nga si Xander at nasundan pa ngayon hanggang sa napagod na nga sila at magkatabing napahiga sa kama. Nakapikit na nga lamang siya sa katuluyan na nga ring nilamon ng pagod at antok. Kinabukasan agad na napabangon nga si Mercy nang makarinig ng pag-uusap sa labas. Napaupo siya sa kama at naalala ang nangyari kagabi. Ang syunga mo naman, Mercy. Bakit ba ang rupok-rupok mo? Inis na tanong niya sa sarili at napasampal na nga lamang sa noo. Agad naman siyang nagbihis na makarinig nga ulit ng ilang pag-uusap sa labas. Tinignan muna niya ang sarili sa isang full body mirror bago lumabas ng kwarto. Nadatnan niya naman si Xander na may kausap na isang magandang babae na talagang maganda. Maamong ang muka, mukhang may lahing foreigner dahil nga sa puti ng balat nito at tangos ng ilong. Siya ba ang sinasabi mong alalay mo dito? Tanong ng babae nang makalapit nga si Mercy kay Xander. Tinignan naman siya nito mula ulo hanggang paa. Well, mukha nga naman siyang alalay at hindi ko maiisip na papatulan mo ang isang gaya niya. Dagdag pa nga nito. Medyo insulto naman si Mercy doon, kaya binawi na nga lamang niya. Sa isip niya ang magandang komplimento niya sa babae. Chloe, nagpapagaling ako dito kaya umalis ka na. Hindi kita kailangan. Hindi ko kailangan ng kahit na anong tulong mo. Diretsahang saad naman ni Xander. At bakit naman hindi? May pangangailangan ka rin na hindi kayang ibigay ng maid mo, Xander. Saka isa pa. Nagpaalam na rin ako kina Tita Diane at Tito Leo na kausapin ka. Sasang-ayon sila sa anumang desisyon mo. I'm here para makipagbalikan sa'yo. Kaya sana patawarin mo ako sa pang-iiwan ko sa'yo noon. Tanggapin mo ulit ako at babawi ako sa'yo. Pag-iisipan ko kung aalis ka muna. At sa bahay na lang tayo mag-usap. Uuwi na ako. Tatawagan na lang kita. That's totally fine. Sige, alis na ako. Magpagaling ka ng husto. May ngiting sabi pa nga ni Chloe sa katumayo nga mula sa pagkakaupo sa sofa. Nilapitan niya si Xander at hinalikan pa nga sa pisngi bago nagpaalam na nga sa katuluyan na nga ring umalis. Napabuntong hininga naman si Xander at napatingin kay Mercy. Siya si Chloe, ang ex-fiancé ko. Noong hindi kita nahanap, siya ang gustong ipakasal sa akin ni na mom and dad.
Pinilit nila akong kahit na hindi ako payag sa gusto nila. Noong naaksidente sila, hindi na ako tinantanan pa ni Chloe hanggang sa naaksidente ako at iniwan niya dahil nalumpo. Pagkukwento pa nga niya. Hindi naman ako nagtatanong Tanging sabi na nga lamang ni Mercy sa katumungo na nga lamang sa kusina para maghanda ng agahan nila. Sumunod naman si Sander sa kanya at nagpresenta itong tumulong na hinayaan naman ni Mercy. Kamusta nga pala ang pakiramdam mo? Hindi ka na sana muna bumangon pa. Kaya ko namang magluto ng breakfast Pagbasag pa nga ni Sander sa katahimikan nila kanina pa. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi na ako babalik sa'yo, Sander. Palayain na lang natin ang isa't isa. Sana naman sapat na ang closure na nangyari sa ating kagabi. Kalimutan na natin lahat. Halos pabulong pa nga ni Mercy. Hindi ako susuko, Mercy. Kilala mo ako. Sabi naman ni Sander. Hindi na nga rin nagsalita pa si Mercy. Gusto na nga lamang talaga niyang umalis. Pero hindi naman sapat ang sweldo niya para sa gamot ng mama niya. Nagsisimula na nga rin naman siyang maghanap ng ibang trabaho sa internet. Sana maging maswerte nga siya roon. Matapos ang ilang sandali, natapos din naman sila at kumain na nga rin. Dumating naman ang doktor at tinignan ulit ang kalagayan ni Sander. Sinabi naman ito na maayos na nga si Sander. Kailangan lang muna nitong magdahan-dahan sa pagtatrabaho para hindi mabinat. Nagdesisyon din naman si Sander na bumalik na nga sa bahay nila. Ready na ba ang lahat, Manang Gemma? Tanong nga ni Mercy. Ready na ang lunch na, Mercy Ginawa kong pang dalawa yan para pagsaluhan niyo. Sabi naman ni Manang Gemma. Nagpasalamat naman si Mercy at kinuha na nga rin ang baon na hinanda ni Gemma. Ihahatid niya nga ito sa opisina ni Sander. Ilang araw na nga silang nakauwi mula sa rest house at nagsimula na nga rin magtrabaho sa kumpanya nila si Sander. Si Mercy naman ang naghahatid ng baon nga kay Sander at dahil hindi naman siya kailangan nito sa opisina, nananatili na nga lamang siya sa bahay. Good morning, guard. Nandito ulit ako para dalhan ng pagkain si Mr. Sander Alvarez. May iting sabi nga ni Mercy. Binati rin naman siya ng guard at pinapasok nga sa loob ng building. Look who's here! Hindi ba ikaw yung yaya ni Sander na ex-girlfriend pala niya at ngayon inaakit mo para perahan? Nagulat naman si Mercy nang harangan nga siya ni Chloe pero mas nagulat naman siya sa sinabi nito. Pasensya na po, ma'am, pero wala po akong alam sa sinasabi niyo. Magalang namang sabi ni Mercy at lalagpasan na nga sana si Chloe nang itulak siya nito. Malakas nga ang pagkakatulak ni Chloe kaya napaupo naman si Mercy sa sahig ng ground floor. Mabuti na nga lamang at naiattaas pa nga niya ang dala niyang lunch kaya hindi nga ito natapon. Binaba na nga lamang niya ang bitbit niya, saka tumayo at pinagpagan nga ang suot na jeans. Ayoko ng away, Chloe. Padaanin mo ako. Seryosong sabi na nga lamang ni Mercy. Marami naman ang nakatingin sa kanila. Tumawa naman si Chloe. Anong karapatan mo para tawagin ako sa pangalan ko? Masyado ka talagang mapagpanggap, no? Inaakit mo lang si Sander para hut-hutan siya dahil isa kang dukha. Sigaw pa nga niya. Tumawa rin naman ng sarcastic si Mercy. Hindi ko kailangan ng pera ng mga mayayaman. Ikaw, hindi mo rin naman kailangan ng pera dahil magandang ugali ang kailangan mo. Tignan mo nga pinagtitinginan ka na nila. Sinisira mong sarili mong image sa pagpatol sa akin. At bakit ka ba nag-aaksaya ng oras sa akin? Walang iya ka talaga? Sigaw ni Chloe at mabilis na sinubunutan nga sa buhok si Mercy. Napadaing na nga lamang sa sakit si Mercy pero hindi naman siya nagpatalo at malakas ding hinila ang buhok ni Chloe. Pareho silang nagpadaing sa pagsabunot nga sa isa't isa. Hampas lupa? Hindi ka nababagay dito. Layuan mo na si Sander. Paulit-ulit na sigaw pa nga ni Chloe. Ikaw ang lumayo, bruha ka.
Ang lakas ng sapi mo para sugurin ang hindi mo naman kilala ah. Sigaw pa nga ni Mercy. Aray, bitawan mo nga ako! Ikaw muna ang unang bumitaw, sabay tayo! Palabang sigaw naman ni Mercy. Ma'am, tama na po, bitawan niyo na po ang isa't isa! Pag-aawat naman ng guard sa dalawa. Bitaw na nga daw sabi eh, bumitaw ka na! Malakas namang binitawan ni Mercy ang pagkakasabunot niya sa buhok ni Chloe. Bumitaw din naman si Chloe at napalayo habang nakahawak nga sa anit niya. Pareho naman siyang hinimas ang ulo nila. Ano sa tingin niyong ginagawa niyo? Pinapahiya niyo ang mga sarili niyo sa harap ng mga empleyado ko. Seryosong sabi naman ni Xander, napapalapit nga sa kanila. Xander, it's not my fault. Siya ang naunang sumugod sa akin at ininsulto niya rin ako. Wala siyang galang kaya tanggalin mo na siya sa trabaho niya, pwede ba? Maarteng pagsusumbong pa nga ni Chloe sabay kapit nga sa braso ni Xander. Tinanggal naman ni Xander ang kamay ni Chloe sa braso niya. Hindi nangunguna sa away si Mercy. Chloe, gusto mo bang umabot pa tayo sa pagtingin sa CCTV? Nilapitan naman ni Xander si Mercy na kinuha ang lunch bag sa sahig. Ayos ka lang? Tara na sa opisina. Nagugutom na ako. Ani na nga lamang niya. Bakit mo ba kinakampihan ng babaeng yan? Talaga bang gusto mo ng dukhang yan? Wala ka namang mapapala sa babaeng tulad niya, Xander. Stop it, Chloe. Umalis ka na. Tapos na tayong mag-usap. Sana maintindihan mo ang pinag-uusapan natin. Tantanan mo na ako at huwag mong idamay si Mercy dito. May diin namang sabi ni Xander. I don't care. Hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Pagmamaktol naman sa ni Chloe. Bago tumalikod at lumabas nga sa building. Tinungo naman ni Xander ang elevator at agad ding sumunod si Mercy sa kanya. Narating nila ang opisina niya. Pagkapasok nga nila sa loob ay mabilis na niyakap ni Xander si Mercy. Ayos ka lang ba? Pasensya ka na kung napaginitan ka ni Chloe. Hayaan mo. Sisiguraduhin ko na hindi na mangyayari ulit yun. May pag-aalala pa nga na sabi matapos kumawala nga sa yakap ni Mercy. Ayos lang ako. Para namang hindi mo ako kilala. Lumalaban ako kapag may nangapi sa akin, no? Matipid namang sabi ni Mercy sa katinungo na nga rin ng sofa. Inilabas nga nila ang kanilang dala at inilagay sa mesa sa harap nga ng sofa na nasa opisina lang ni Xander. Kain na. Sasabay na rin ako dahil pang dalawahan naman ang pinadala ni Manang Gemma. Sa ating dalawa daw kasi ito eh. Ang bait niya talaga. Agad namang lumapit si Xander at umupo nga sa tabi ni Mercy. Sabay na nga rin silang kumain. Bakit parang may kakaiba sa'yo ngayon? May nangyari bang maganda? Wala ka dapat sa mood eh. Inaaway mo dapat ako dahil sa nangyari kanina sa baba. Kunot noong tanong nga ni Xander. Sus, ang OA mo naman. Huwag na nga madaming tanong pa, ubusin mo na yan. Tanging sabi na nga lamang ni Mercy. Matapos kumain, ay bumalik na nga rin sa bahay ni Xander si Mercy. Nadatnan niya naman sina Diane at Leo na naghihintay nga sa kanya sa sala. Agad niya namang nilapitan ng mga ito. Kanina pa po ba kayo? Pasensya na po, hindi kasi ako nakauwi dahil hindi ko agad pinauwi si Xander. Pagpapaumanhin nga ni Mercy. Ayos lang iha. Sigurado ka ba talaga na desisyon mo na mag-resign? Kahit na maayos ng kondisyon ni Xander, ay hindi ka naman namin pinapaalis. At mukhang hindi ka rin naman tinataboy ni Xander. Sabi ni Diane. Baka inaabuso ka niya at hindi mo lang sinasabi. Dagdag pa nga ni Leo. Umiling-iling lang naman si Mercy. Maayos naman po ang pakikitungo ni Xander sa akin. Gusto ko lang po talaga na makauwi na dahil kailangan din ako ng mama ko. Sa tingin ko, sapat na rin naman ang naipon kong pera. Maghahanap na lang din ako ng ibang trabaho kapag gusto ko ulit magtrabaho. Alagaan ko muna ang mama ko sa amin. Paliwanag nga niya. Tumangutang naman si Diane. Sige, naintindihan ka namin. Mag-iwan ka na lang ng contact information dahil baka kapag nagkaroon kami ng bakanting trabaho na pwede kang makapasok, kukontakin ka namin kaagad.
Nagpasalamat naman ng husto si Mercy sa kabaitan ng mag-asawa. Nakaimpake na nga rin siya kaya umalis siya. Hindi na nga siya nagpaalam kay Xander. Nag-iwan na nga lamang siya ng sulat kay Manang Gemma para ibigay kay Xander. Wala namang espesyal na nasulat, pagpapaalam lang ang nakasulat doon. Mercy anak. Masayang bungad nga ni Teresa at niyakap ka ng mahigpit ang anak. Pasensya na ma, medyo natagalan ako sa sasakyan eh. Sabi naman ni Mercy at kumawala nga sa yakap ng ina. Ayos lang nak, magpahinga ka na muna. Itabi mo na muna yung mga gamit mo. Tumango naman si Mercy at sumunod din sa ina. Nagpahinga nga muna siya dahil medyo napagod din siya sa biyahe. At saka kaisip kung ano kaya ang magiging reaksyon nga ni Xander sa biglang pagalis niya sa trabaho na walang paalam. Lumipas ang 2 araw, nakarinig ng pagkatok nga sa pinto nila si Mercy kaya binuksan niya yon. Bumungad naman sa kanya ang isang lalaki na hindi niya kilala. Nakasuot ito ng formal na tuxedo at may dalang maliit na suitcase. Sino po sila? Magalang na tanong nga ni Mercy. Dito ba nakatira si Miss Mercy Mercado? Ako si Attorney Sandoval, kailangan ko siyang makausap, importante lang. Sabi naman nito. Ako po si Mercy Mercado. Ano pong kailangan niyong pag-usapan? Medyo kinakabahan nga si Mercy dahil baka masamang tao nga ang kaharap niya. Pero may inabot naman itong card na nagpapatunay na isa nga itong abogado. Attorney Sandoval, kailangan kitang makausap tungkol sa papa mo at tungkol sa last will and testament niya. Napakunot noo si Mercy. Po, matagal na pong nawala ang papa ko kaya baka nagkamali lang po kayo. Anong nangyayari dito? Tanong naman ni Teresa. Saad naman ni attorney. Gusto ko lang pong kausapin si Miss Mercy tungkol po sa pinamana po sa kanya ng papa niya. Anong ibig mong sabihin? Paano mo kami natunton at kung tungkol nga yan sa dati kong asawa? Anong buong pangalan? Tanong ulit ni Teresa. Gabriel Mercado. Kayo po ba ang asawa niyang si Teresa Mercado? Muntik namang matumba si Teresa dahil nga sa gulat. Nasalo rin naman ni Mercy ito. Kalaunan pinapasok din nila ang attorney para makapag-usap sila ng maayos sa loob. 2 years old ka lang nung umalis ang papa mo. Nag-away kami dahil gusto kong manatili na kumpleto tayo. Kahit mahirap lang tayo, pero mas gusto ng tatay mo na umalis para makahanap ng pera at mabigyan ka ng maayos na kinabukasan. Inaamin ko na masyado akong makasarili. Bumalik siya pero itinakwil ko siya. 1 beses lang naman yun pero hindi na siya bumalik. Paliwanag nga ni Teresa. Hindi naman makapaniwala si Mercy sa narinig niya mula sa ina. May iniwang sulat ang papa mo sa'yo, kasama sa pamana niyang kayamanan sa'yo. Sabi ng attorney at may inabot nga na sobre kay Mercy. Kinuha din naman yun ni Mercy at tahimik na binasa. Hello anak. Sigurado ako na habang binabasa mo to, malaki ka na. Pasensya ka na kung nagkulang ako bilang papa mo. Ginawa akong lahat. Binigay ko ang lahat para sa inyo ng mama mo noon. Pero napagtanto ko na hindi sapat ang pagmamahal lang. Aanhin natin ang pagmamahal kung gutom ang mga sikmura natin. Kailangan kong magsakripisyo at sana wag mo ring sisihin ng mama mo. Patawad anak. Sana magpatuloy ka sa buhay. Na nakataas ang noo kasama nyo. O hindi. Mahal na mahal ko kayo ng mama mo. Nagmamahal Papa Gabriel. Napaiyak naman si Mercy habang binabasa ang sulat. Hindi na nga rin niya naiwasang mapahikbi, kaya niyakap naman siya kaagad ng mama niya. Nasaan po ang papa ko? Pwede ko ba siyang makita? Tanong nga ni Mercy habang patuloy pa rin ang pagdaloy ng luha sa mga mata. Halos 1 taon na siyang patay, Miss Mercado. I'm sorry. I did my best na hanapin ka. At ngayon lang kita nakita. Pasensya na talaga sa nangyari sa papa mo. Paghingi naman ng paumanhin nga ni attorney, mas lalo namang naiyak si Mercy. Ano bang nangyari sa kanya? Na-aksidente? Nagkasakit? Naging maayos naman ba ang pagkawala niya? Maaari ba naming madalaw ang puntod niya?
Sunod-sunod namang tanong nga ni Teresa. Baka sa mukha niya ang sakit at naiiyak na nga rin. Pero pinigilan niya dahil kailangan niyang maging matatag sa harap ng anak. Tumango nga si Attorney Sandoval. Naaksidente siya. May nakabanggaan na kotse. Ang pasahero rin, sa kabilang kotse ay nasawi. Naging maayos din naman ang lahat sa pagitan ng dalawang panig. Ang anak ng mga nakabanggaan ng papa mo rin ang tumulong sa kanya na mahanap ka. Dahil yun daw ang bilin sa kanya ng papa mo bago ito mawala ng hininga. Sa pagkakaalam ko, nauna siyang dumating sa eksena ng aksidente at nakausap niya pa saglit ang papa mo. Sino? Anong pangalan niya? Tanong ni Mercy. Si Mr. Xander Alvarez. Sagot nga ng attorney. Napatakip naman si Mercy ng bibig gamit ang kamay niya nang dahil sa gulat. Nagpatuloy siya sa pagiyak. Nawala ng brake ang kotse ng mga magulang niya at namali naman ang liko ng papa mo. Yun ang lumabas sa investigasyon. At sinara na nga rin ng kaso. Ginawa yung aksidente lang. Walang nasising tao sa nangyari. Dagdag nga ng attorney. Gusto ko pong makita ang papa ko. Pabulong na saad nga ni Mercy. Saad naman ni Attorney Sandoval. Dadalhin ko kayo sa puntod niya pero bago yun, gusto ko munang malaman kung tatanggapin mo ba ng buo ang pinamana sa iyo ng papa mo. Pinigay niya sa iyo ang lahat ng pagmamay-ari niya mula sa kumpanya, bahay at pera. Kailangan ka ng kumpanya dahil bumabagsak na ito ngayon. Kaya mo ba ang responsibilidad na yun? Hindi naman kaagad nakasagot si Mercy. Nag-isip muna siya ng husto bago nagdesisyon. Sinabi rin ng mama niya na susuportahan siya nito sa anumang piliin niya, kaya tinanggap na nga rin ng buo ni Mercy ang binigay ng papa niya para sa kanya. Pinaghirapan ito ng papa niya para sa kanya at hindi nga niya ito tatanggihan at aabusuhin. Sisiguraduhin niya na mananatili ang mga yaman ng papa niya bilang alaala nito sa kanya. Congratulations, Miss Mercado. It's been a week pero ang laki ng improvement ng clothing company ng papa mo. May nahihikayat ka ng mag-invest at maging partnership ng kumpanya. Kumpleto nga, nasaad nga ni Attorney Sandoval na in-invite nga ni Mercy sa exclusive party niya bilang pagpapakilala ng buo sa sarili niya bilang tagapagmana ng papa niya at susunod sa yapak nga nito. Maraming salamat po, Attorney. Ang laki rin ang naitulong niyo. Hindi lang sa akin pati na nga rin sa papa ko. May ngiti naman na ani nga ni Mercy. It's all your hard work, Miss Mercado. Nagmana ka talaga sa papa mo. Matalino at wais sa negosyo. Matapos ang maikling pag-uusap ay kinausap din ni Mercy ang iba pang bisita. Sayang lang at wala ang mama niya dahil hindi kasi ito mahilig sa party. Ayaw rin ni Mercy na dalhin sa medyo maraming tao ang ina dahil baka mapano nga ito. Unti-unti na nga rin nag-i-improve ang kalusugan nito. Mercy, congrats! May ngiting sabi nga ng papalapit nga na si Sander. Isang ngiti rin ang pinakita ni Mercy sa kamabilis na sinalubong nga ng yakap si Sander. Salamat at nakapunta ka. Maraming salamat din sa lahat-lahat, Sander. Sinabi na ni Attorney Sandoval sa akin ang pagtulong mo na mahanap ako at maituro kung nasan ako. Bulong niya. Niyakap din naman siya pabalik ni Sander. I'm sorry, Mercy. Dapat akong humingi ng tawad dahil hindi ko kaagad sinabi sa iyong tungkol sa papa mo. Kumawala na nga lamang si Mercy sa yakap niya. Saka ngumiti. Ayos lang. Ang importante magiging maayos na rin sa wakas ang buhay namin ni Mama dahil kay Papa. Anya. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Sander. Nakausap ko ang papa mo bago siya nalagutan ng hininga. Sinabi niya na hanapin ka anuman ang mangyari. Pinagkatiwalaan niya ako noon at sobrang liit lang ng mundo dahil iisa kami ng taong hinahanap. Hindi nga lang naging madali sa akin ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon mo kapag sinabi ko agad, kaya humanap ko ng tiyempo at pinapuntahan ka na lang sa abogado ng papa mo. Paliwanag nga niya. Hindi ka ba galit? Dahil umalis ako nang walang paalam? Tanong nga ni Mercy. Hinawakan naman ni Xander ang kamay niya na ikinagulat nga niya.
Nagpaalam ka naman sa sulat At malaki rin ang kutob ko na babalik ka. Na magkikita tayo ulit. Ano man ang mangyari. Mercy, magsimula tayo ulit. Wala na akong ibang gusto pa kung hindi ang makasama ka. Babawiin sana ni Mercy ang kamay niya sa pagkakahawak ni Xander nang mas higpitan nga nito ang hawak sa kamay niya. Alam kong nasaktan kita ng gusto at hindi sapat ang mga salita para makahingi ng tawad sa'yo. Pangako babawi ako. Bigyan mo sana ako ng huling pagkakataon pa at hindi ko sasayangin to. Please, Mercy. Puno ng sinseridad pa nga na sabi ni Xander. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Mercy. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Handa na nga ba siya na magmahal ulit? At sa pagkakataong to ay si Xander na naman. Hindi naman siya angal sa second chances, lalo na't wala namang tao na hindi nagkakamali. Ang landi mo talagang babae ka? Sigaw ni Chloe sabay sa bunot nga sa buhok nga ni Mercy pero agad namang nahila nga ni Xander si Mercy kaya hindi naabot ni Chloe ang buhok nito. Chloe? Anong ginagawa mo dito? Hindi ka invited sa party. May di na sabi nga ni Mercy. Ako ang representative ng tito ko dahil may sakit siya. At ang saya nga dahil wala ka pala talagang ideya. Ang landi mo. Hindi porket nakakuha ka ng mana mula sa papa mo magka-level na tayo. At ka-level mo ng mayayaman. Isa ka pa ring mahirap. Social climber at walang class. Napakunot noo nga si Mercy. Ano? Sino ka naman para sabihin yan? Sino ka? Sino kaya ang walang class sa atin ngayon? Pinapahiya mo naman ang image mo sa maraming tao. Wala ka ba talagang hiya sa katawan mo? At ba't naman ako mahihiya? Nagsasabi lang ako ng totoo. Ikaw dapat ang mahiya. Chloe, stop it. Ano ba? Hindi mo ba talaga kami tatantanan? Tigilan mo na tong kahibangan mo. Hindi kita gusto at hindi kita magugustuhan kailanman. Tanggapin mo na lang yun and move on already. May di namang sabi ni Xander. Pinagtitinginan na nga sila ng mga bisita sa gilid. Kahit na may tugtog nga, maririnig pa rin ang iba ang pagtatalo nila. Tumawag naman ng security si Xander para mapalabas nga si Chloe. Hindi naman nagpumigla si Chloe pero hindi nga siya nagpahawak sa security. Kusa siyang naglakad kahit halos kalad ka rin na nga siya. Bago pa malagpasan si Mercy, binulungan nga niya ito muna. Hindi pa ako tapos sa'yo. Hindi naman natakot si Mercy at hindi na nga rin niya yun inisip pa dahil kahit mahirap siya, kaya niyang labanan si Chloe. Hindi siya madaling tapakan ng iba, lalo na kung wala naman siyang maling nagawa. Ako nang bahala sa kanya. Sige na, bumalik ka na sa party. Sabi naman ni Xander at lumabas nga muna para sundan ang kausapin nga si Chloe. Hindi na rin sumunod pa si Mercy at binalik na nga lamang ang atensyon sa party. Natapos din naman ang party at nagkanya-kanya na nga ring umuwi ang mga bisita. Naging successful ang party at masaya rin si Mercy sa nangyari. Dinalaw din niya ang papa niya sa puntod nito at kahit na maniniwan nga sila noon, wala siyang tinanim na galit sa papa niya. Good morning anak. Nagluto ako ng paborito mong nilagang baboy. Halika, tikman mo. May ngiting bungad nga ni Teresa nang makapasok nga sa kusina ng anak. May ngiti ding lumapit nga si Mercy sa kanya. At nang subukang amuyin nga ang niluluto ng mama niya, bigla namang bumaliktad ang sikmura niya. Mabilis siyang tumakbo sa banyo at sa labas nga binuksan nga ang inidoro sa kanagsuka. Ilang segundo nga siyang nagsuka hanggang sa nanghina siya. Anong nangyari? Hindi naman masama ang amoy ng niluluto ko Umaga pa para magsuka ka. Hindi ka naman kumain. Nagala lang sabi ni Teresa na sumunod pala kay Mercy sa banyo. Hindi ko rin alam Sa totoo lang 3 beses nitong nangyari. Kahit nagsusuka ako, wala rin namang lumalabas sa bibig ko. Nag-isip naman si Teresa ng rason hanggang sa may mapagtanto nga siya. Gulat nga niyang tinignan ng anak. Sabay tanong na, may nakasiping ka ba? Buntis ka? Sino nga ma?
Saad pa nga nito na tanong. Napakurap na nga lamang ng ilang beses si Mercy hanggang sa tuluyan na nga rin siyang napaupo sa sahig na tiles ng banyo. Gulat din ang rumihistro nga sa mukha niya hanggang nagkatinginan nga sila ng mama niya. Ilang sandali lang bigla na nga lamang naiyak si Mercy kaya nataranta naman si Teresa. Bakit ka umiiyak? Hindi ako galit anak. Kahit nawala yung ama, ayos lang. Kaya naman natin yung palakihin ng magkasama. Kaya wag ka nang umiyak. Tumayo ka na muna. Tinulungan naman ni Teresa na makatayo ang anak at pinaupo nga ito sa sofa na nasa sala ng malaking bahay nila. Bahay ito ng asawa niya na pinamana kay Mercy. Malaki ang bahay pero wala silang kasambahay. Kukuha pa lang para may katulong nga at kasama si Teresa. Hindi ko akalain na magbubunga ang nangyaring yun sa amin ni Sander, ma. Anong gagawin ko? Natatakot ako. Hindi pa ako handa. Halos pabulungan na sabi ni Mercy. Hinawakan naman ni Teresa ang kamay ng anak. Naiintindihan kita, anak. Hindi ka naman mag-isa. Nandito ako pero mas mabuti kung mag-usap kayo ni Sander. Kailangan din niyang malaman ang sitwasyon mo. Hindi ba't sinabi mo na mahal ka pa rin niya? At gusto niyang makipagbalikan? Baka ito na ang sign na magsimula kayo ulit. Wala namang perpektong relasyon. Lahat dumadaan sa pagsubok at sakit. Isa lang naman ang kailangan mong siguraduhin. Kung lalayo ka ba o magsisimula ulit at magpatuloy. Ani nga nito. Hindi naman nagsalita si Mercy at hinintay na nga lamang ang susunod na sasabihin ng mama niya. Mahal mo pa ba siya? Dahil kung hindi pwede kang lumayo hanggat gusto mo. Kung oo naman, wag mo nang pahirapan pa ang sarili mo anak. Deserve mo rin ang maging masaya. Mas napaiyak naman si Mercy sa kamabilis na niyakap ang ina. Halo-halong nararamdaman niya sa mga oras na to. Kaba, takot, pagdadalawang isip at pagkalito pero sa loob-loob niya, mas nangingibabaw nga ang kagustuhan na manatili nga sa tabi ni Sander at mahalin ito muli sa ikalawang pagkakataon. Tama naman kasi ang mama niya. Lahat ng relasyon dumadaan nga sa pagsubok at pasakit. Kailangan itong harapin, tanggapin, at bigyan ng desisyon kung kakayanin ba o tatalikuran na lamang. Parati namang kakayanin ng tao ang lahat, lalo na kung pagmamahal at ang umapaw kesa ang mga negatibong bagay. 2 weeks pregnant. Bulungan ni Mercy habang binabasa ang papeles na hawak niya. Binabari niya iyon habang naglalakad. May malapit na klinik sa bahay nila at nagdesisyon na nga lamang siya na magpa-check up. Tama nga ang hinalangan ng mama niya na buntis siya. Kailangan kong makausap kaagad si Sander. Gabi na pero maliwanag naman ang daan dahil may mga poste ng ilaw. Naglalakad lang siya sa tabi ng kalsada at hindi naman tahimik dahil may mga tao at sasakyan din naman sa paligid. Mula sa kinaroroonan ni Mercy, may naaninag naman siyang taong papalapit sa kanya. Nakatakip ng jacket na may hood ang mukha nito. Hindi naman yan pinansin ni Mercy at tuloy-tuloy lamang sa paglalakad hanggang sa nang makitang malapit na nga ito sa kanya ay may binunot nga itong matulis na kutsilyo sa bulsa ng jacket nito. Gulat na gulat naman si Mercy dahil papunta na nga sa kanyang atake nito. Bago pa nakakilos si Mercy, ay umatake na nga ito. Hindi siya makakilos nang may humarang nga sa harap niya. Ayos ka lang ba? Halos pabulungan na tanong ni Sander. Nanlaki naman ang mga mata ni Mercy nang mapayakap nga si Sander sa kanya. Nakapa naman ni Mercy ang tagiliran ni Sander at basayon. Itinaas niya ang kamay at nakitang may dugo. Sander, ayos ka lang ba? May dugo! Tulungan niyo kami! Sigaw nga ni Mercy. Bumigat naman si Sander at nawala ng malay. May mga tao namang lumapit kaagad at tumulong na dalhin nga si Sander sa pinakamalapit na ospital. Puno naman ng kaba ang puso ni Mercy at pakiramdam niya. Mawawala na nga siya ng malay anumang oras pero pinili na nga lamang niyang maging matatag. Mercy, anong nangyari? Ayos lang ba si Sander? Tanong nga ni Diane. Nakakarating lamang sa ospital kasama ang asawa nitong si Leo.
Umiiyak naman si Mercy habang tinignan nga ang mag-asawa. Hindi ko po alam. Ang alam ko lang nasaksak na si Xander. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko po dahil sa akin dapat yun. Ako dapat ang nasaksak eh. Hinarang nga ni Xander ang saksak. Umiyak na nga lamang siya. Hinawakan na nga lamang ni Leo ang magkabilang balikat ni Mercy. Gising Mercy. Hindi itong panahon para umiyak ka at sisihin ang sarili mo. Maging matatag ka. Ginawa yun ni Xander dahil mahalaga ka sa kanya. Inawat naman ni Diana ang asawa at inilayo nga kay Mercy. Tahan na iha. Magiging maayos din ang lahat. Sabi naman niya, sa kaniyakap nga si Mercy. Mas lalo namang naiyak si Mercy. Halo-halong mga bagay na tumatakbo sa isip niya at talagang sinisisi nga niyang sarili sa nangyari. Hindi niya naman nakayanan ang pag-iisip nga at pag-iyak. Lumabo ang paningin niya hanggang sa tuluyan na nga rin siyang nawala ng malay. Nagpanik naman ang mag-asawa at agad na tumawag nga ng doktor para kay Mercy. Nagising si Mercy dahil sa mahigpit na pagkakahawak ng kung sino sa kamay niya. Minulat niya ang mga mata at tinikot ang paningin. Agad naman siyang napaupo nang makita nga si Xander sa gilid ng kama. Nakasandal ang ulot na kapikit. Xander, ayos ka na ba? Bakit akong nakahiga sa hospital bed? Sunod-sunod pa nga na tanong ni Mercy. Napaupo naman ang tuwid si Xander sa upuan. Sabay sabing, maayos na ang kalagayan mo. Kamusta naman ang pakiramdam mo? Pasensya na. Napag-alala kita. Hindi na mauulit, Mercy. Magpahinga ka na muna, wag mo akong alalahanin. Sabi naman niya, nakasuot ka pa ng hospital gown. May dextrose din. Sigurado ka bang okay ka lang? Hindi ba malala ang naging tama mo sa saksak? Bakit mo naman kasi sinalo yun? Naiiyak pa nga na tanong ni Mercy. Ngumiti naman si Xander at hinigpitan nga ang hawak niya sa kamay ni Mercy. Ayos na ako. Walang natama ang vital organs. Nawalan lang ako ng malay noon dahil masyado kasi ako napuyat kakaisip sa sitwasyon natin. At hindi ko rin naman pinagsisihan ang pagsalo ko. Sasaksak dahil kung hindi ko yun nagawa, baka hindi lang ikaw ang magiging delikado ng sitwasyon. Masyado ka raw naging stress kaya nawalan ka ng malay. Mabuti na lang talaga at safe lang ang baby natin. Dagdag pa nga niya. Tuluyan namang napaiyak si Mercy sa kamabilis. Naniyakap nga si Xander. Niyakap din naman siya nito pabalik. Tahan na. Nandito lang ako. Hindi na kita iiwan, papangako yan. Bulong nga ni Xander. Dahan-dahan namang tumango nga si Xander at ganun din si Mercy habang umiiyak. Nanatili sila sa ospital ng ilang araw. Pinaimbestigahan naman ni Xander ang tungkol sa nangyaring pagtatangka sa buhay ni Mercy. Nahuli rin ng pulisya ang sumaksak sa kanya at mula sa suspect. Nalaman na nga ang nag-utos dito ay si Chloe. Nagsampa ng kaso si Xander para mabigyan ng leksyon si Chloe sa kulungan. Kalaunan na discharge na nga rin naman pareho si Xander at Mercy sa ospital. Ayos lang naman ako dito sa bahay, anak. May kasama na akong kasambahay kaya pwede naman kayong bumukod ni Xander kapag naikasal na kayo. May ngiting sabi pa nga ni Teresa. Hindi ko kayo iiwan, ma. Saka gusto ko rin na dito lang sa bahay na to, kung saan nakatira si Papa noon. Dahil puno ng memorya niya ang bahay na to, na hindi ko ipagpapalit sa anumang material na bagay sa mundo. Sabi ni Mercy. Kasalukuyan silang nasa kusina ng bahay. Kasama nila si Jessa, na bagong kasambahay nila at kaedad lang din ng mama niya. Nagluluto sila at naghahanda nga ng tanghalian dahil dadalaw nga ang tita at tito nga ni Xander. Si Xander naman ay nakatira na nga rin sa bahay nila. Sinusunod nito ang gusto ni Mercy nang walang pagdadalawang isip. Kasalukuyan naman itong nasa trabaho at uuwi maya-maya. Wala namang asikasuhin si Mercy sa kumpanya niya kaya nga nasa bahay lang siya. Isang beses kong naitaboy ang papa mo noong bumalik siya. At sobrang nagsisi ako sa ginawa ko noon. Nagpadala kasi ako sa emosyon ko sa mga panahong yun. Kung bumalik pa sana ako pagkatapos noon, tatanggapin ko ulit siya dahil mahal ko pa rin naman siya hanggang ngayon. Pabulong na sabi nga ni Teresa.
Nilapitan naman ni Mercy ang ina at niyakap. Naiintindihan kita, ma. At kahit yun ang ginawa mo, mahal ka pa rin naman ni Dad. Palagi niya tayong minamahal. At kung nasaan man siya ngayon, mananatili ang pagmamahal niya ngayon sa atin. Hindi naman napigilan ni Teresa na maiyak. Hanggang sa kumawala na nga siya sa yakap ng anak. Sige na, mamaya na tayo magdramahan. Ano ba yan? Dapat masaya tayo dahil ikakasal na ang unika iha ko. Aniya sabay punas nga ng luha sa pisngi. Ngumiti naman si Mercy at nagpatuloy na nga rin sila sa ginagawa nila. Dumating din naman sina Diane at Leo pati na nga rin si Xander na nagbihis muna sa kwarto niya. Xander, matagal ka pa ba? Tanong nga ni Mercy. Binuksan niya ang pinto sa kwarto ni Xander saka pumasok. Nagtaka siya dahil kadiliman ang namayani sa loob. Matapos ang ilang sandali, bumukas ang ilaw at gulat nga siya nang makitang maraming petals ng rose sa sahig. Wala siyang nakitang Xander sa loob. Lumapit siya sa kama at nakitang may mga petals din doon. Naka-arrange siyang mga tubasa sa iilang letra. At ang nakalagay, Marry Me. Napalingon nga siya sa may banyo sa kwarto nang bumukas nga ang pinto roon at lumabas ang walang iba kundi si Xander na may dalang isang bouquet ng rose flower. Medyo natawa naman si Mercy dahil sa banyo pa talaga ang entrance. Nang makalapit nga si Xander sa kanya, inabot nga nito ang bulaklak na dala. Kinuha naman yun ni Mercy. Lumuhod naman kagad si Xander at naglabas ng singsing. Mercy Mercado, will you marry me? Mula sa puso niyang tanong. Kailangan pa ba yan? Nakaplano na ang kasal natin. Hindi naman kumpleto ang pagpapakasal kung walang proposal. Napangiti na nga lamang si Mercy sa kanilahad nga ang kamay niya kay Xander. Yes, I will marry you. Ani nga niya. Mabilis namang tumayo si Xander, sakay nalikan siya sa labi at ginantihan naman niya. Hindi ba dapat isuot mo muna ang singsing sa akin bago mo ako halikan? Natatawang tanong ni Mercy. Parehas lang naman yun. Sabi naman ni Xander sa kasinuot nga din ng singsing sa daliri ni Mercy. Hinalikan niya ito sa noo, saka hinawakan nga ang siya nito. 4 na buwan na nga ang tiyan ni Mercy at ikakasal na nga rin sila sa susunod na linggo. Mahal kita, Mercy. Mahal ko kayo ng anak natin. Bulong nga ni Xander. Mahal din kita, Xander. Mula sa pusong sabi naman ni Mercy. Nagyakapan nga silang dalawa. Hanggang sa nakarinig nga ng iilang palakpak, napatingin naman sila sa may pinto at doon nakita ang kanina pa nanonood ng mga kapamilya nila. Tuwang-tuwa ang mga to at binati rin silang dalawa. Bumaba na nga rin ang lahat at sabay-sabay na kumain. Naikasal naman ng tuluyan sina Mercy at Xander, dumalo ang mahalagang tao sa kanilang buhay at naging bahagi nga ng buhay nila. Naroon din ang ilang kamag-anak ni Xander gaya ng mga pinsan niya at kaibigan sa negosyo. Ganon din kay Mercy. Lumipas ang buwan hanggang sa naging ilang taon. Papa, salamat sa yaman na iniwan mo sa akin. Ang laking tulong mo sa amin ni Mama. Hindi ko pa babayaan ang negosyo na iniwan mo. Mas papalaguin ko yon kasama ang pamilyang binubuo ko ngayon. Sana makasama man lang kita saglit kaso may mga bagay talaga na nakatadhana ng mangyari. Kung nasaan ka man ngayon, sana masaya kang nakatingin sa amin at nagbabantay. Bulong nga ni Mercy. Kaharap niya ang puntod ng papa niya. Dumaan muna sila sa sementeryo dahil papunta nga sila ngayon sa airport. Dahil pansamantala nga silang magbabakasyon sa States. Siya na lang mag-isa sa puntod ng papa niya dahil nasa kotse na naghihintay ang mama niya kasama si Sandra at ang anak nila na kasalukuyan ng nasa 4 na taong gulang. Nagpaalam na nga rin siya ng maayos sa puntod ng papa niya at umalis na nga rin doon. Nagulat naman siya nang makita nga si Chloe at ngayon papalapit na nga ito sa kanya. Nakalabas ka na pala. Saad pa nga nito. Tumawa naman ang mahina si Chloe. Matagal na. Pero don't expect me to say sorry. Wala akong pinagsisihan. Nagawa ko yun dahil sa pagmamahal ko kay Xander. Pero nakaraan na yun. I moved on. Dahil ayoko nang maging kahihiyan
Sana mayapa kong mom. Mabuti naman kung ganun. Good luck sa pagsisimula mo sa buhay. Tanging sabi na nga lamang ni Mercy sa kanaglakad na nga, pero napahinto naman siya nang magsalita si Chloe. Kapag palumipas ang panahon at nabigyan tayo ulit ng pagkakataon na makapagsimula, bibigyan mo rin ba ako ng chance na maging kaibigan mo sa kabila ng nagawa ko sa'yo? Tanong nga ni Chloe. Nilingon naman siya ni Mercy. Hindi ko alam. Tignan natin sa hinaharap at kung magkita man tayo ulit. Besides, pass is pass. Hindi naman required na kalimutan yun pero pwede iyong tanggapin at gawing aral para makapagpatuloy sa hinaharap. Sa sino ba naman ako para hindi ka patawarin, di ba? Lalo na kung may hangad ka naman na magbago. Aniya, ngumiti naman si Chloe. I'm sorry, Mercy. Sana magkita tayo ulit at magkasundo sa ibang bagay. Ingatan mo si Xander para sa akin. Sabi niya sa katumalikod na nga. Naglakad palayo si Mercy. Napangiti naman si Mercy. Hindi mo na kailangan sabihin yun. Talagang mag-iingat kami. Iingatan ko siya. Bulong nga niya sa kanaglakad na nga rin papunta sa kotse nila. Mommy, ba't ang tagal mo? Nakangusong tanong nga ni Daniel ang anak nga ni na Mercy at Xander. Bakit? Namiss mo naman kaagad ako? Saglit lang kaya ako. May lambing namang sabi ni Mercy nang makaupo na nga ng maayos sa front seat ng kotse. Kumantong naman sa kanya ang anak sa kayumakap. Naku, ayan na naman siya. Palagi mo na lang talaga akong inuunahan sa mommy mo. Ako kaya ang unang naging asawa niya bago ka naging anak. Pangasar pa nga ni Xander na sinamaan na nga lamang ng tingin ni Mercy. No! Akin lang po si mommy. Pwede ko po siyang i-share pero hindi pwede palagi. Ani nga ni Daniel. Shh, wag nang makipagkulitan, malayo pang biyahe kaya matulog ka na muna. Pag-aawat naman ni Mercy sa anak. Hinawakan naman ni Xander ang kamay niya kaya napatingin siya rito. Nginitian siya ni Xander sa kahinalikan ng kamay niya. Napangiti din naman si Mercy. Binalik din ni Xander ang focus sa pagmamaneho habang hinimas naman ni Mercy ang anak para makatulog ito. Masayang masa ang puso ni Mercy dahil sa masasayang nangyayari ngayon sa buhay niya. Walang kalagyan ng tuwang nararamdaman niya, lalo na't natupad din ang pangarap niya na mabigyan ng magandang buhay ang mama niya na ngayon ay gumaling na sa sakit nito sa puso. Ang magkaroon ng sariling masaya at kompletong pamilya ay isa rin sa pangarap ni Mercy. Sa huli ay nagpatuloy ang buhay nila. At anuman ang pagsubok na dumaan, haharapin nila yon ng magkasama at may pagmamahal. Past is past, never discussed. Kung naniniwala ka sa bagay na yan, walang masama roon, pero darating talaga sa punto na susubukin ang paniniwala mo. Hindi mo mapapanindigan ang paniniwala mo kung hindi ka dadaan sa pagsubok o karanasan. Kaya huwag nating husgahan agad ang mga tao na nakukulong pa rin sa nakaraan nila kung desisyon man nila na magbalik-balik sa nakaraan, magbigay ng ilang chances kahit na ilang ulit ng nasaktan o kaya muling magsimula kasama ang nakaraan na hindi nila mabitawan dahil iba-iba naman ang katatagan ng mga tao. Respeto at pagkakaintindihan dapat ang binibigay natin sa bawat isa dahil hindi natin hawak ang buhay at desisyon nila. May kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Salamat sa inyong pakikinig. Nagmamahal, Mercy. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Mercy at Xander. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. At shoutout po sa mga sumusunod. Federico, Carmencita Falcon, Kuya Ato Capistrano, Torres Brigida, Merlin Bilbar, Marisa de los Reyes Arroyo, Nelani Juan, Estelita Mahia Leonisa Azotes, Capricorn Girl, Aming Nuevo, Let Bajang, Ate Sel, Helen Murillo, Senen Orzame, Jessica Vargas,
Romana Corospe, Susan, Josefa Doque, Presbyteros Rose, Teodora Gamit, Marin Gramos, Elvi Candontol, Lucia Baldo, Catherine, Forever, Maria Uy, Helen Murillo, Liliano Bebe, Flordette, Maria Elena Baroza, Genevieve, Marcelina Canseco, Juliet Caday, Elmadira, Rose Martinito, Marites De Vera, Angeline Zamora, Aurelia Pacana, Flordette, Lorna Talidano, Batang Ibunan, Mary Tauring, Maria Alicia, Rama Butch, Juanita de la Cruz, Fe Navares, Daisy del Rosario, Flor Cabrera, Nena Ano, Nori, Zenaida Porter, Bautista, Fe, Lilibet, Avelina Bores, Cesar TV, Marilu Gulmatigo, Susan, Jesusa, Georgina, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Muli